Ang Maynila ay hindi lamang kilala sa matinding trapiko, makukulay na jeep at makasaysayang pook. Sa likod ng ingay at liwanag ng lungsod, may mga kwentong hindi basta-basta nakikita. Mga kwento ng nakaraan na tila ayaw magpahinga, ng mga nilalang na hindi nakabilang sa mundo ng mga buhay. Isa sa mga kwentong ito ay ang aking karanasan. Isang gabi na hindi ko malilimutan. Isang gabing nagbago sa aking paniniwala tungkol sa mga multo. Ako si Dennis, isang estudyante sa kolehiyo na mahilig sa photography. Mahilig akong maglakad-lakad sa Maynila tuwing gabi para kumuha ng mga larawan ng lumang gusali, lalo na sa Intramuros at Quiapo. Para sa akin, mas buhay ang lungsod kapag tahimik na ang karamihan at ang mga ilaw na lang ng poste ang nagbibigay liwanag sa madilim na kalye. Isang gabi ng Oktubre, nagpasya akong pumunta sa isang lumang gusali malapit sa Quiapo na matagal ko nang gustong kunan ng litrato. Sabi ng iba, dati raw itong ospital noong panahon ng Hapon, ngunit iniwan matapos ng digmaan. Marami na rin nagsasabi na may mga kababalaghang nangyayari roon. Mga aninong gumagalaw, mga yabag kahit walang tao, at mga sigaw sa kalagitnaan ng gabi. Hindi agad ako naniwala. Para sa akin, katang-isip lang ang mga iyon. Pero dahil mahilig ako sa kakaiba, naisip kong magandang subject iyon para sa aking photography project. Bandang 12:00 ng gabi, dumating ako sa lugar. Madilim ang paligid, halos wala nang dumadaan. Ang gusali ay mukhang wasak na. May mga bitak na ang pader, sirang bintana at kalawangin na ang gate. Ngunit may kakaibang pakiramdam habang nakatayo ako sa harap nito. Parang may nakatingin sa akin. Huminga ako ng malalim at binuksan ng gate na bahagyang nakaawang. Umingit ito ng malakas na parang may babala. Ngunit hindi ako nagpatalo sa takot. Pagpasok ko sa loob, agad kong napansin ang kakaibang lamig. Hindi ito pangkaraniwang lamig ng gabi. Para may presensya na nagpapabigat sa hangin. Kinuha ko ang aking kamera at nagsimulang kumuha ng mga litrato. Ang ilaw ng flash ang nagsisilbing gabay ko sa dilim. Habang naglalakad ako sa loob, narinig ko ang isang mahinang tunog. Parang may naglalakad sa kabilang kwarto. Napahinto ako. May tao ba dyan? Tawag ko. Walang sumasagot. Inisip ko na baka may ibang tao rin doon. Siguro isang explorer or tambay. Ngunit habang papalapit ako sa pinanggagalingan ng tunog, napansin kong mas lumalamig ang paligid. Parang may humahawak sa aking batok. Pagpasok ko sa isang kwarto, wala akong nakita. Ngunit may napansin ako sa aking kamera. Isang larawan na hindi ko matandaan na kinuhanan ko. Tinignan ko ito. Nanlaki ang aking mga mata. Sa litrato, may isang babaeng nakatayo sa dulo ng kwarto. Nakasuot siya ng lumang hospital gown. Maputla ang balat at ang kanyang buhok ay basa na parang bagong ligo. Ngunit ang pinaka nakakatakot, nakatingin siya direkta sa kamera. Imposible. Bulong ko. Bigla kong narinig ang isang mahinang boses sa likod ko. Bakit ka nandito? Napalingon ako agad. Walang tao. Ngunit malinaw ang boses ng babae. Mahina at malungkot. Nagsimulang kabahan ang aking dibdib. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Gusto ko nang umalis. Pero parang may humila sa akin na manatili. Maya-maya, narinig ko ulit ang yabag. Mas malinaw na ngayon. Dahan-dahan, parang may naglalakad sa pasilyo. Lumabas ako ng kwarto at tumingin sa madilim na hallway. At doon ko siya nakita. Ang babaeng nasa litrato. Nakatayo sa dulo ng pasilyo. Hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang sa akin. Nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Umalis ka na, sabi niya. Ngunit hindi gumagalaw ang kanyang bibig. Parang direktang pumasok sa aking isipan ang kanyang boses. Hindi ka dapat nandito. Bigla siyang nagsimulang lumapit. Hindi naglalakad.
kundi parang dumudula sa hangin. Dito na ako tuluyang natakot. Tumakbo ako palabas ng gusali. Hindi na lumilingon. Naririnig ko pa rin ang kanyang boses paulit-ulit. Umalis ka. Umalis ka. Akala ko tapos na. Pero hindi pa pala. Tiningnan ko ang aking kamera ulit. At nakita ko ang huling litrato na kusa netong kinukuhanan habang tumatakbo ako. Nandoon ako, nakatalikod, papalabas ng gusali. At sa likod ko, ilang pulgada lang ang layo, ang babae. Ngumiti siya. Simula noon, hindi na ako nakatulog ng maayos. Tuwing ipipikit ko ang aking mata, nakikita ko ang kanyang muka. Minsan, naririnig ko pa rin ang kanyang boses, lalo na kapag tahimik ang paligid. Sinubukan kong burahin ang mga litrato, pero may isang larawan na ayaw mawala. Yung huling kuha. Kahit anong gawin ko, bumabalik ito sa aking kamera. Dinala ko ito sa isang kaibigan kong mahilig sa paranormal. Hindi ito biro, sabi niya matapos makita ang litrato. Hindi lang siya basta multo. May gusto siya sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Tila sinusundan ka niya. Simula noon, napansin kong may mga kakaibang nangyayari sa paligid ko. Mga ilaw na kusa na lang namamatay, mga salamin na biglang nababasag at minsan, mga yabag sa likod ko kahit mag-isa lang ako. Isang gabi, habang nasa kwarto ako, narinig ko ulit ang boses. Hindi ka pa rin umaalis? Dahan-dahan akong lumingon sa salamin at doon ko siya nakita, nakatayo sa likod ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit ako ang napili. Marahil dahil sa aking pag-uusisa o baka dahil may bagay sa akin na naaakit sa kanya. Isa lang ang sigurado, ang Maynila ay hindi lang tahanan ng mga buhay. Sa bawat sulok ng lungsod, may mga kwentong naghihintay na madiskubre. Ngunit hindi lahat ng kwento ay dapat mong alamin. Dahil minsan, kapag binuksan mo ang pinto sa mundo ng mga multo, hindi na ito muling magsasara. At baka tulad ko, may sumunod na sayo, pauwi.